Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update natin para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw. Pagkatapos maglandfall sa Camiguin Island, Calayan, Cagayan ng Bagyong Quiapo, napapanatili pa din nito ang lakas bilang isang tropical storm at ito ang mga lugar na kasalukuyang apektado ng bagyo at ng southwest monsoon. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ngayong araw, ang sentro ng Tropical Storm Quiapo ay nakita sa coastal waters ng Calayan Island, Cagayan. Taglay nito ang maximum sustained winds na 85 kilometers per hour. Malapit sa gitna, may gustiness na umaabot hanggang 115 kilometers per hour at may central pressure na 990 HPA. Kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Malawak ang sakop ng malalakas hanggang gale force winds nito dahil umaabot hanggang 450 kilometers mula sa sentro, kaya kahit ang pinakamalakas na bahagi ay nakatuon sa Hilagang Luzon, may mas malawak pa ring epekto ang sistema sa hangin, ulan at kondisyon ng panahon sa mga lugar sa paligid nito. Dahil sa lakas at lokasyon ni Quiapo, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes, sa northern portion ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, northern portion ng Apayao, at sa northern portion ng Ilocos Norte. Sa ilalim ng signal na ito, ang wind threat ay gale force winds, may warning lead time na 24 hours, at ang inaasahang range ng hangin ay nasa 62 hanggang 88 kilometers per hour. Ang potential impacts nito ay minor to moderate threat sa buhay at ari-arian. Nakataas din ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa rest of mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at sa northern and central portions ng Aurora. Sa ilalim ng signal na ito, ang wind threat ay strong winds, may warning lead time na 36 hours, at ang inaasahang range ng hangin ay nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour. Ang potential impacts nito ay minimal to minor threat sa buhay at ari-arian. Pero kahit mas mababa ito kaysa signal number 2, hindi pa rin ito dapat balewalain. Unahin natin ang heavy rainfall outlook dahil ito ang isa sa pinakamahalagang dapat paghandaan. Para sa Tropical Cyclone Quiapo, ngayong araw, July 25, inaasahan ang 100 to 200 millimeters na ulan sa Cagayan, Apayao, at Ilocos Norte. Samantala, ang 50 to 100 millimeters na ulan ay inaasahan sa Batanes, Isabela, Kalinga, Abra, Benguet, Ilocos Sur, at La Union. Ibig sabihin, sa malaking bahagi ng Northern Luzon, may posibilidad ng malakas at mas matagal na pag-ulan sa loob ng advisory period. Para naman sa heavy rainfall outlook due to southwest monsoon, ngayong araw, July 25, inaasahan ang moderate to heavy rainfall na nasa 50 to 100 millimeters sa Zambales, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Pagdating naman bukas, inaasahan pa rin ang moderate to heavy rainfall na nasa 50 to 100 millimeters sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ibig sabihin, habang ang mas direktang epekto ni Quiapo ay nasa Northern Luzon, patuloy namang magdadala ng makabuluhang pag-ulan ang southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Luzon, Mimaropa at ilang bahagi ng Western Visayas. Mahalaga ring idiin na ang forecast rainfall ay maaaring mas mataas pa sa mountainous at elevated areas. Bukod dito, maaaring mas lumala ang epekto sa ilang lugar dahil sa significant antecedent rainfall o yung mga nauna ng pag-ulan na nagpabasa na sa lupa bago pa dumating ang mga bagong buhos. Pagdating naman sa forecast weather conditions, para sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands, ang inaasahang lagay ng panahon ay stormy dulot ng Tropical Cyclone Quiapo. Sa mga lugar na ito, maaaring maranasan ang heavy to intense with at times torrential rains, kaya mataas ang posibilidad ng flash floods or landslides. Kasabay nito, may minor to moderate threat sa buhay at ari-arian dahil sa strong winds. Sa madaling paliwanag, ang kombinasyon ng malakas na ulan at malakas na hangin ang pinakamalaking dapat bantayan dito. Para sa Cordillera Administrative Region, rest of Cagayan Valley, Ilocos Sur, La Union at Aurora, ang inaasahang lagay ng panahon ay rains with gusty winds dulot ng Tropical Cyclone Quiapo.
Sa mga lugar na ito, posible ang moderate to heavy rains with at times intense rains, kaya may banta ng flash floods at landslides. Ang strong winds naman ay may minimal to minor threat sa buhay at ari-arian. Sa Cordillera Administrative Region, mas kailangang bantayan ang mga landslide-prone areas dahil maraming bahagi rito ang matataas, matarik at mas sensitibo kapag sunod-sunod ang ulan. Sa Cagayan Valley, Ilocos Sur, La Union at Aurora, kailangang bantayan ang mga mababang lugar, mga ilog at mga rutang, madaling maapektuhan kapag lumakas ang buhos at bugso ng hangin. Para sa Zambales, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental, ang inaasahang lagay ng panahon ay occasional rains dulot ng southwest monsoon. Ibig sabihin, hindi man laging tuloy-tuloy ang pinakamalakas na buhos, may posibilidad ng pabalik-balik na ulan sa loob ng araw. Ang ganitong uri ng ulan ay pwedeng humina saglit pero babalik ulit depende sa pagpasok ng moist winds. Para naman sa Metro Manila, Visayas, rest of Luzon, Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Soxargen, Agusan del Norte, Surigao del Norte at Dinagat Islands, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Ibig sabihin, mas malawak ang posibilidad ng mga ulap at ulan sa mga bahaging ito. Hindi man pare-pareho ang oras at lakas ng buhos sa lahat ng lugar, may sapat na moisture para makabuo ng mga thunderstorm na maaaring magdala ng moderate to at times heavy rains. Sa Metro Manila, kapag tumapat ang ulan sa rush hour, mabilis nitong maaapektuhan ang trapiko at mga mabababang kalsada. Sa Visayas at sa mga bahagi ng Mindanao na nabanggit, kailangang bantayan ang mga komunidad na malapit sa ilog at bundok dahil posibleng magkaroon ng flash floods at landslides kapag naging mas matindi ang thunderstorm activity. Sa rest of Mindanao, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot pa rin ng southwest monsoon. Sa madaling paliwanag, hindi kasing lawak ang inaasahang ulan dito kumpara sa mga naunang lugar, pero hindi ibig sabihin na wala nang dapat bantayan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang track and intensity outlook ni Quiapo. Ayon sa kasalukuyang forecast, magpapatuloy si Quiapo sa paggalaw west-northwestward ngayong araw habang tinatahak ang Luzon Strait at ang West Philippine Sea. Pagkatapos nito, inaasahan itong liliko northwestward to northward sa natitirang bahagi ng forecast period. Sa kasalukuyang track, inaasahang lalabas si Quiapo ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Ibig sabihin, habang papalayo ito sa loob ng ating monitoring area, patuloy pa rin itong may epekto sa ulan, hangin at southwest monsoon, kaya hindi pa agad natatapos ang banta sa mga lugar na apektado ng pag-ulan at bugso ng hangin. Pagdating sa lakas, inaasahang patuloy na mag-i-intensify si Quiapo habang tinatahak ang extreme northern Luzon at maaaring ma-upgrade bilang severe tropical storm habang o pagkatapos nitong dumaan sa Babuyan Islands. Habang kumikilos naman ito sa West Philippine Sea, maaari itong sumailalim sa rapid intensification at umabot sa typhoon category bago maglandfall sa southern mainland China. Pagkatapos nito, inaasahan ang paghina habang kumikilos ito papasok sa mainland China. Sa madaling salita, kahit tropical storm pa lamang si Quiapo sa oras ng update na ito, may malinaw na posibilidad na lumakas pa ito sa mga susunod na yugto ng kaniyang track. Kaya hindi dapat maliitin ang system, lalo na sa mga lugar na nasa wind signals at sa mga lugar na nakararanas ng malakas na ulan.